So hi everyone, this is Kijibo Vlogs, a Filipino actor based here in Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Agad-agad ka muna to reaction, a video, ang part 2 ng Getting to Know Jerome Overdome. Jerome Overdome, the internationally recognized clone of Elvis Presley. So without further ado, let's start this reaction video. Dead topic, pero meron po akong, let's say, parang absolute pitch ang tawag sa ganun. Perfect pitch. Oo, yun, perfect pitch. Pero hindi po to talent, sakit sa ulo to. Ay, bakit? Totoo po. Like, kasi, ewan ko, baka ako lang nakaka-experience nito, pero... Bakit naman? Kunyari, tunog ng electric ban. Alamin ko anong nota. Oo. Okay. Nang may Do, re, mi, madidistract fa. ako. Kung alin. Madidistract talaga ako. Kunyari, pag nagsasalita ka, ngayon, may sumigaw kang tropa. Nakatama ka ng A-boy. A4, sasabihin ko pa, anong key sa piano. Oh, Ganun nakakarindi talaga. genius siya. Nakakarindi, sabi ko. Yes po, oo, believe. Pero naririndi talaga ako minsan kasi although aware ako, hindi ko mapigilan. Oo nga. Sana makontrol ko rin. Pero alam mo, magiging useful din yan kasi pwede ka din talaga mag-produce. Parang si Charlie Puth. Oo, yan si Charlie Diba? Puth nga po. So, pwede ka rin talaga mag-create ng own music kasi Yes po. ang galing pagka... Ganun din siya. Ang alam ko, parang kailangan kailangan tama yung pitch or Oo po. whatever. Ganyan. Kakatalo. Diyan po rin kami nagkakatalo ng friends ko. Sa Quezon Province, sa mga tropa kong bandmates ko. Sabi nila, anong chord to man? C. Sabi nila, C. Wala sa tono ng gitara mo, boy. Lumalabas B. Gaganon ko talaga sila. Don't, di ba? Ding, 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 ding. Gaganon nila. Di ba lumalabas? Tatanong. Tapos di ba, naka-ano pa sila eh. Tuner pa sila eh. Yung gusto nila, gano'n. Ding, 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 ding. Gaganon yan. Siya, sintonado. Gaganon pa sila, sasabihin. Huwag ka na mag-tuner, man. Ikaw O bahala. Sasabihin ko talaga sa kanila, pang-asar ko, gano'n. Oo. Nag-play ka rin ba ng music? Ng instruments pala? Actually, yan ang weakness ko sa hands. Siguro lang kasi, nung bata kasi ako, sobrang focus ko sa pagka-transformer ko, pag-Beyblade ko. Paglalaro ko lang in general. That's Wala cute. talaga sa isip yung music. Ni pagkanta, wala. Naririndi ako sa old songs. Ay, Gusto ko yung maingay. Alam mo Power dati, Ranger. naririnig din ako sa old songs. Pero nagsimula ko nang narinig silang dalawa. Dear, sinasabi ko sa inyo, gusto ko na siya. Makulit siya pala. Ngayon, tumanda ako. Nare-realize ko gano'n sila kagagaling. Ngayon ko na nakita ang side niya na to. Maturity din talaga. Opo. Tsaka yung love for music, parang Shirts. all-encompassing na siya. Totoo Lahat po. na. Even Frank Sinatra, sabi ko sa boss niya dati, pangit naman ang boses niya. So, yung Fly Me to the Moon, napakinggan niya, parang sintonado. Ay, siya mami. Napakatotoo niyang Let tao. me play among the stars. Hindi ko pa alam yung jazz nun eh. Oo. Doon ko narinig, ganito pala yun. Oo, may ano pala, may meaning pala yun. Oo, yun. Ayun na, nag-start na talaga sa pag-push ng styles ko. Oo. Na-appreciate mo na talaga deeper yung iba't ibang genre ng Yes po. music. Yes. Pero, ba't ka napunta sa Kopsay? Na course mo? Konsay yung course Actually, niya. I'll be honest. May background knowledge naman po ako dyan. Since nung panahong inabutan kasi ako ng K-12 eh. Pero nung elementary days, wala pang K-12 nun eh. True. Inaral talaga namin lahat na halos ng subject. Kahit yung mga yan, ICT, TLE, meron kami. So may background akong konti. Pero hindi po talaga yun yung trip ko or gusto ko. Ngayon naman, kinakaya. Kinakaya naman, pero let's say na lang na kinakaya. Yun na lang, kinakaya. Tsaka sa ano ata, hindi din lahat ata may IT na subject sa Opo. bawat school. Ngayon so, po, yes po, hindi talaga. Oo. So, depende lang, no? Depende lang din. And then, ano naman, sabi mo nga, nag-games ka. So, yun yung hobbies mo ba outside of singing? Ang cute Yes po. niya, mami. Actually, sa gaming nga po, natuto ako man-trash ako eh. Ay, Dati talaga, ano lang ako eh. totoo ba? Chill lang akong bata paglalaro. Trash talker pala siya. Mapipikon, bata, gano'n. Pero hindi ako vocabulary mapikon eh. Gigigil lang ako. San, ang time nga nakabasag ako nabasag ko yung tablet ko nun. Oh my God! 6 years old ako. 6 or 7 na I think. Kasi
Naglalaro akong coin dazzer. Baka tandaan Diyos ko, ang kulit niya pala. Alam niyo yung piso yung hulog sa arcade? Oo. O yan, ganun lang siya yung laruin. Pero Okay. yan, pipindutin mo lang. Malalaglag yung pera. Tapos Kulit ayun, pala siya. magtutulak. Nangyayari sa akin, naglalag. Pero online to. May online din. May online siyang part, pero mostly offline siya nalalaro din. Okay. Ayun, nanggigil ako. Sinapak ko yung tablet ko. Nag-block yung screen. Tawan-tawa talaga. Oh my God, Kinakabahan ako na, pero natatawa Dear, this is ako. the other side of Jerome na hindi ko alam. Kasi nainis ka na. Ayaw mo, naglalag. Ayaw Kahit- mahulog ng kahit pera. sabihin ganun. mo- Pagilitan ako ni Papa at ni Mama. Kahit sabihin mo yung boses dito niya, Kakamabadlit na. Di ba uso po kasi yung mga malalaking tablet. I mean, kahit sabihin mo yung Wala boses talagang niya parang is- brand. Para sa mga bata lang talaga. Ayun. what do you call this? Basag, wala pa Makaluma, pero bata din talaga siya. Nagalitan eh. ka. Nakalimutan Hindi kong lang bata pagalitan. siya. Oh no. Oo, pero... Sana may bago ang na bang kulit tablet? niya. Na bawi na ba yung tablet? may sumunod naman po, Galaxy Tab Active. Ah. Yung latest Ay, tatay, yan. alam na Ngayon, talaga. nasa Quezon siya. Alam na alam Bumigay niya. na LCD niya, pero buhay pa rin yung system. Okay. Hindi ko na lang mapaayos kasi Di ba? Best in wala, kwento hindi ako talaga siya. makahanap ng LCD niya. At least may bago na ulit. Cellphone na po talaga ako ngayon. Oo. Nabuti na manage mo yung mga anger issues mo sa Opo. sa gaming. Actually, one time nga, yun din sa ML lalo. Oo. Well, Pag yung mga kalaro mo, mahina, gano'n. Pero actually, dyan po talaga ako natutong na hindi dyan ako natuto lumabas yung kasamaan ko. Oo. Dyan lumabas yung kasama ko kasi back then nung nag-start ako ng ML, syempre hindi ko pa alam yung laro. Laro lang, as in laro lang nasa tingin ko, hindi pa siya competitive gaming. Ganun lang naisip ko, although online. Hindi ko iniisip, ano kaya naisip na ibang tao sa akin? Hindi, laro lang ako. Oo. Una kong ginamit si Argus, so tuwan-tuwa ako, may pakpak. Hindi ko alam yung mga ganyan, pero okay ko. Paano po siya? Pag nabuksan mo yung ultimate niya, immortal siya for 3 Hindi mo seconds. alam. Hindi siya mamamatay. Kahit anong gawin niya. Ayun, bilib ako doon, tuwa ako. Tapos nung gradually natututo na ako sa laro na yan, iniwan ko yan 4 months tapos binalikan ko ulit. Kasi nung grade 7 ako, na-open na sa akin ng mga tropa ko. Tara, ML tayo. May account ka ba? Sabi ko, feel ko meron. Ganun, nag-start na kami. Stuck kami doon sa lowest at the low. Hindi kami makaalis doon. Ang gagaling pa rin ng mga player noon. O baka talagang bulok lang kami noon. Basta, yun na. Ano na kami doon? Doon na ako nag-start, tapos ma-open na ako. Doon na rin ako natutong mag-badmouth ng tao. Yun yung mali ko talaga doon. Kasi siguro nga kung hindi ako nag-ML yung time na yan, yung mga ganyang klaseng laro. Baka hanggang ngayon, shy boy pa rin ako doon din ako natuto makipagbalikan, yung trash talk na balikan talaga. At least, nakatulong naman, no? Mas naging vocabulary ako makipag-usap. Vocal, oo. Mas naging vocal ako, kaso nangyari nga lang. Mas naging toxic ako makipag-usap. Sumobra. Na-adapt ko yun. At least ngayon nga, parang na-release mo na yun, hopefully. Opo. Tapos natuto ka din. Kasi marami ring life lessons na nakukuha from gaming. uy, actually totoo Tsaka ha. Oo, yun nga. Yung, syempre, yung mga tactic, paano yung Opo, tactic yan. na na-apply sa buhay, ganyan. Kaya nangyayari lang sa akin. Sa laro ko lang na-apply. I'm sure magagamit mo na rin siya in po. real life. Baka hindi mo lang din napapansin, pero unti-unti, di ba? So, syempre, hindi pwede lumabas dyan. Hintay mo. Element of surprise. Kasi tas nagagalit nga ako doon sa mga tropa. Uy, bigla-bigla lumalabas bigla sa vision ng mga kalaban, wala pa naman kami. Kaya nangyayari, nagkakatalo kami, nagkakaaway, tas tigil na ulit. O pahinga konti, laro ulit. Okay. Online games aside, mas talaga ako sa physical. Mga toys ko. Anong May klaseng siya sa toys. Transformers and Beyblade most yan nangingibabaw sa laro ko. Kaya Autobots nga yung t-shirt. Yes. Okay. A gift for my birthday. Thank you very much. Yan, di ba? Transform. Yung 80s na model po yun. Hindi po yun yung napanood niya yung robot So, talaga. gamer pala siya. Ito yung cartoon. Ang Okay. galing. Iniyakan ko si Optimus noon yung movie noong 1986 kasi namatay siya. Umiyak Sobrang pa fan talaga ka siya. talaga. Opo. Ano lang ako Talaga nun, siya. 7 years old, napanood ko sa CD ng tito ko. And then kasi batak din yun yung 80s. Yung mga Tapos Beyblade din. Opo, yan talaga Beyblade. Beyblade ang matindi. Oh my God, I remember May sa Candelaria, Beyblade. Quezon, back then when I was youngling din.
may isang tindahan sa palengke. Maboka siya. Ang Maboka dami siya. kong naging tropa doon. Ang dami mas bata sa akin. Pero same, different ages but united by one doing. Yun lang. Beyblade lang. Ba talaga? Doon, para kang may iba din doon, nagka-trash talk. Baka pa. Ba, marunong mag-iwa, magugulat ka na lang. Ba, may isa mo, bunting ako. Diyos ko, ang kwela niya pala. Kaya mo ba Beyblade ko? Oo, nag-aaway talaga kami. Tapos ka, ano ba? Kasi ang isa, ng dating best friend ko, sa kanya ko binibigay Wala yung na, best hindi, friend ko. Kasi, hindi na siya eh. chika. May bigat yung katawan niya eh. Hindi na nakachika si ate girl. Kinostomize ko para kayanin yung person. Para mas malakas magbigay yung full potential niya. Tapos yung binibuild kong Beyblade, sobrang bigat pero stable at the same time. Okay. Kumbaga, nasa gitna lang yan, lahat nagbabanggaan. Oo. Sila napapagod, yung akin nasa gitna lang. Sa kanya ko binibigay yun para pag lumaban siya, full pwersa, tapos nasa gitna lang. Ayun, walang makatalo. Kaya ang ginagawa ni Kuya Eko, Kuya Jericho, makalaging, thank you for the very good childhood po sa inyo sa pag-Beyblade. Pero ayun, ang ginagawa niya sa amin nung best friend kong yun. Pinagtatapat kami lagi sa second round ng labanan. May parang elimination, semifinals, finals. Gagawin lang yun isang buong araw. From 1 p.m. to 5 p.m. Oh, okay. Doon kami, maglalabang kami doon, no? Siyempre, gagawin ko, magpapatalo na ako. Pero ang ginawa niyo naman kasing game, kasi na-exploit namin yun, eh. So, ganun yung ginagawa niya. Ginibigay ko na lang lagi doon sa best friend ko yung Beyblade na malakas ko. Mananalo pa rin kami. Oo. Ang ginagawa tuloy, pag nag-champion na yun sa linggong yun, bawal na siya next week. Cute. Therefore, pupunta pa rin kami. Ako naman gagamit ng malaking build. Malakas na build. Alininan kami every week. Ang dami naming medal, mga ganun. O, diba? Nanalo din kayo. In-exploit pa rin namin. Yes, ate girl, hindi ka na nakatanong. Hindi na nakatanong si ate girl sa Kasi sobrang title. lakas. Sobrang daldal ni Madaya ka na, boss. Ganun na talaga Hindi na siya nakatanong. Nagkaroon kami ng mga mamahaling laruan, mga official Takaratomi Beyblades. Galing lang din doon for free. Pero kung bibilin mo yun that time, umabot ng 1,000 yun. Oo. Kaya kay Kuya Jericho talaga, napaka-thankful kami and grateful na binigyan kami ng ganong kasiyahan. Oo. At least nga din, na-apply mo yung mga tactics doon eh. Opo. Diba? O yun, real life, na yun. Sino ba yan si Kuya Jericho? So, I'm sure din, in real life talaga, Sino nga si ma-apply Kuya mo yan Jericho? dito sa career mo naman in singing. Hopefully. Sana, mangyari nga yun. Opo. And, pagdating naman sa bukod sa games, di ba? Ito namang love life. Love story naman ang pag-usapan natin. It all started back nung parang Matagal na sila. last week ng January pa lang. Although pa this lang, year. wala pang nangyayari dito eh. Nung pandemic. wala pa Opo, naman. pandemic po. Ay, matagal na. 2021, January 2021, sorry. Matagal na sila. Last week na lang January. Ayun. Parang nakikita ko na siya eh. Kumbaga, moderator kasi siya sa Discord. Server nila. Sa Discord. di gamer din. Gamer din. Ang pangalan pa nga ng server is Among Us Philippines. Okay. Ayun, kumbaga nandun karamihan lahat ng players ng Among Us. And moderator siya doon. Marami silang mods doon. Tapos may nickname pa nga sila eh. May tawag sa kanila eh. Mga tirador ng Deep Boys daw. Tawan-tawa talaga ako nun. Tawan-tawa ako nun. Narinig ko yun sa isang friend niya. Ayun, next doon na Tapos yun nga, nung mga few days, kumakanta lang ako doon, tsaka nakipaglaro ng Among Us sa iba. One day kasi, sumali siya sa karaoke, na parang voice chat lang doon. Boses lang. Tigta-turns kasi yun eh. Kumanta ko, Your Man, Baby lock the door and turn the lights down low. Kinanta ko yun. Tapos, Okay. yung yung friend yung moderator, humirit. Uy, siya. Tapos bigla, Beto din pala. hindi pa tapos ako kumanta nun eh. Ay, after lang kumanta ako, kakanta na ako ulit. Pero minuba ko sa isang private Reto PC lang. system din pala. Tapos nilagay din siya doon. Yung profa niya. Doon na kami nag-start Girlfriend na pala siya. conversation namin. Yan. Asaran lang, gano'n. Pero yan, February 6 nangyari yan. Yun yung unang naming usap talagang gano'ng kalalim. February 6. February 6. Kaya, kumbaga, in love, sana all. official start yun, pero yun Sana yung naging all. start ng
anniversary namin. Oh, February 6, cute naman. Parang 2021. kakaibang klaseng online dating yun di ba? Sa Discord. Na pinagsama sa ano. So, ang nakakatawa pang nangyari doon. Sabi niya kasi sa akin, wala na daw siyang load. Papaload siya. Sabi ko, Okay. akin na lang number mo. Loloadan kita. Loloadan kita, sabi ko sa kanya. Nag-load ako, 100. Problema, maling SIM card. Ayun lang. TNT pala siya, hindi ko natanong. Ang nangyari, smart niloadan ko. Swerte yun. Sino ka man, Lods? May 100 kang load. Galing kay Jerome. Okay. Tapos niloadan mo ulit yung tamang number na. Feel ko hindi na. Hindi Sabi niya, hindi na raw. Okay. Nagawa na ng paraan. Pero doon nagsimula yung Opo, conversations doon niyo. nag-start. Ayun, few days, tas February 10, yung sinagot niya na ako. Congratulations! And hanggang ngayon, kayo pa din, di ba? Sana tuloy-tuloy na yan. So ano ba yung goals mo naman? Pagdating naman sa personal life mo muna. Personal life ko po talaga is gusto kong magkaroon ng sarili kong bahay. Yun naman nasa goal ko talaga yun. Sariling bahay, masayang pamilya. Although hindi masyado extended, mostly malayo na rin ako sa ganun extended kasi gusto ko po talaga yung kami lang ng magiging family ko. Ay, Future family ko sa bahay na yun. Pero syempre may extra rooms para sa relatives ko pag kailangan. Pero yun, sariling bahay. Magkaasawa na ba and talaga sarili siya? kong ibang kwarto ko compared sa gaming room ko talaga gagawin. Kasi gusto kong gawin sa gaming room ko. Doon kayo di-display lahat ng mga laruan ko ng mga child o adult. Doon kayo ilalagay lahat. Memories na rin. Kumbaga magiging museum ko yun. Tapos para makita ng mga anak ko, mga bata, kita niyo itong mga to. Hindi pa kayo buhay, nilalaro ko na. Ganun pang asar. Sasabihin Pang asar pala siya. Ganda nun. Sabihin nila. Gusto ko yung na-imagine mo na yung buong buhay mo, no? Hindi pwede, boy. Sasabihin, hindi pwede, boy. Pinanlabang ko pa yan Yan nagpanalo sa akin. Oo. Gagalang ko, di ba? Tapos pag may Transformers na nakitang malaki naka-display doon. Ay, ba't ang laki nun? Ewan ko, baka ang liit mo. Pinaghirapan mo yun Bawal na Parang ganun lang. May jokes aside. Yun yung gusto ko. Maging wholesome. Pero at the same time, witty yung mga magiging family ko. Masaya. Walang stress masyado. Although dadaanan naman ang problema and stress. Ang gusto ko rin, maging lang talaga. Lighthearted, gano'n. Happy family lang. Yes. And then, pagdating naman sa career. Sa career po, actually, hindi ko siya gusto maging long term Baga, isang dekada pwede. Yun na yung pinakamatagal ko pwedeng sabihin. Pero, feel ko, gusto ko lang ala Rick Astley, if familiar kayo kay Rick Astley. Si Rick Astley po kasi, hindi siya tumagal ng 10 years sa music industry. Although nakakanta siya sa harap ng mga Grammy awardees na mga singer, ganyan Michael Jackson, ganon. Ano lang siya, from 1987 at Grabe, alam niya yan. Ganun siya katagal. 90s na. Wala na agad siya. Ayun, gusto ko ganun lang kaikli. Pero hanggang ngayon, Rick Roll pa rin, di ba? Doon po ulit siya sumikat nung Rickroll siya nung may gumamit ng kanta niya Doon na siya sumabog. Pero talagang nag-quit na siya dyan dahil ang nangyayari sa kanya is nalalayo na siya sa family niya. May girlfriend, yung anak niya hindi niya na nalalapitan, bahay niya hindi niya na Gusto ko rin, baga, yes, may ipon na nakaipon na Pag nakaipon na, low-key na ulit. Oo, gusto mo parang family-oriented ka talaga. Gusto ko lang po talaga yung time ko sa girlfriend ko, with my mother, with my brothers. Kasi even na-open nila sa akin na parang dumidistansya na ako. Kasi sobrang busy ko talaga sa buhay. Oo, kailangan talaga ng work-life balance, no? Kasi kumbaga sa akin biglaan talaga nangyari. Yun nga. Kahit ako, hindi ko ina-expect na ganun ako magiging sabog. Yung magiging sabog na kilalang ganito. Nabulat na lang talaga ako. Grabe naman yung term niya. Kasi, nung time na sabog high school ako, term. senior high, hindi naman appreciated yung Elvis voice. Maririnig na lang, mababa boss. Uy, kaya mo yung
Lods. Lods. Kaya mo ba yung ano? Lods. Yung baby lock the door and then the lights down low. Gagano nila ako. Oh, pre, kaya ko. Baby lock, gagano. Baby lock. Timpalak pa ako. Pero next kasi, laging kasama yung mga tropa ko. May isa akong tropang magaling din kumanta. Yun nga medyo modern style yung boses niya eh. Manipis, mahinhin, mataas. Nakanta niya yung mga adi, yung mga ganun. Ayun. Lagi niya ako na-overshadow. Yun lang. Kahit nga sa mabagal lang yun ni Daniel Padilla. Kahit sinasabi ko, basic ng kanta na yun, parang naghihiyawan yung mga tao. Yun kasi din, modern. Yun po. Familiarity rin talaga. Magbabanat lang. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Halos di na gumagalaw yung bunga ko. Ngipin na lang eh. Pero tuwan-tuwa sila, ganun. Siguro, doon din pumasok sa isip ko na kailangan ko talaga sigurong iwan si Elvis, yung mga old style ko. Natuto tuloy ako mag-Rico Blanco. Green Day. Nagkaroon ka rin ng face na gano'n. Opo. Yung Green Day ako, yung Do you know what akala ko naman yung Wake Me Up. Yung ganung boses. Wake me up when September ends. Okay lang, baby. Huwag kang magbago. Pero ganun style. Para may lang ako. May makanta akong iba. Pero, ayun. Nandyan pa rin yung Elvis ko. Ngayon, nabalik ko na. Wala na akong doon chase. na in-embrace mo yung na yun. Pero ang ganda din, ang dami mo rin pwedeng gawin. Diba? Iba-ibang casting voice. Iba-ibang artists din yung pwede mong ma-clone, ganyan. Kahit pa paano po, yes. So lastly naman, advice mo naman sa mga gusto rin na pumasok dito sa clone industry, anong gusto mong sabihin sa kanila? If you wanna clone someone, basta ang lagi nyo lang tatandaan is you have to make it look natural talaga. And wag i-try hard yung pagko-clone. Kaya hindi na natin siya yung nakikita ko na Elvis Presley. Siya na talaga. Or yung style mo. Siya na talaga nakikita ko. Mas maganda, keep natural lahat ng movements, looks, and as if you're not trying hard, ganun. Kasi, actually, wala naman akong mapapayo kundi mag-practice lang din po talaga lagi. The way siya magsalita. Consistency. The way talaga siya magsalita. Hindi mo magagawa isang bagay talaga siya. Anyways, it is all for today's video from Jerome Everdomi. In fairness, makulit pala talaga siya. Nakakatuwa siya. This is Kijimo Vlogs and see you in my next vlog. Bye!